kapatid, kayo po'y naktutok pa rin sa face-to-face at ikukwento po sa atin ni Jomar ang nangyaring panggugulpi daw di umano ni Orly. Si Orly ang pumunta sa'yo? Opo. Siya ang nagsimula ng away? Siya. Paano nangyari, Jomar? Nung tapos na yung inuman namin, nag-usap na lang kami ron sa labas. Ngayon siya dumating, nag-aamok. Hindi ko alam kung ano problema niya, tinatanong ko muna. Hinahamon niya ako ng suntukan. Tinatanong ko pa rin kung ano problema niya. Nung pagharap ko sa kanya, sinapak niya na ako. Una, hindi muna ako lumaban sa kanya suntukan eh. Dahil hindi ko talaga alam, tinatanong Kailan ko mo pa siya. nalaman na nagsasama na sila ni Angie? Hindi ko alam, kumbaga, naalaman ko lang dahil sa chismis. May nagsasabi na rin sa akin na ganito sila. Ang sinasabi ko, okay, sige, ginusto siya ng kapatid ko eh. Pero, hindi man lang ako binabati o magpaano sa akin na ipaalam niya na, oy, syota ako ng kapatid mo. Yun na nga lang na may syota na yung kapatid ko eh, binugbog mo rin. Di ba, lasing din, parehas kami walang alam. O anong dahilan mo, bakit mo kayo pinag-aaganon? Binantaan niyo akong dalaw eh. Oo! Binantaan! Sino nagsabi naman sa'yo? Di ba, kapatid ko? Ang ibig mo sabihin, may galing sa'yo ng kapatid ko, ganon. Ang nagsabi ba sa'yo si Angie? Angie po. Di ba, kinumpronta mo na ako, may kutsilyo ka pandala noon nung una. Uy, wala akong dalang kutsilyo. Ha? May kutsilyo ka pandala. Ha? Di ba, sabi mo sa akin, Jomar, sasaksakin mo ako, di ba? May dala kang kutsilyo, nakapanyo ka pa. Ha? Ngayon umalis ka, nabitbit mo yung kutsilyo, hindi mo na ako kinumpronta. Yung pangalawa, yun na yun, yung inupakan mo ako, di ba? Yun ang sinasabi ko sa'yo, wala akong alam eh. Ilang naman ang kinakatuwiran ko rito eh. Wala akong dalang kutsilyo nun. Bakit hindi mo kasi sinubukang makipag-usap ng maayos, Orly? Yun ang sagutin mo. Hindi kinausap ko sa na. lahat ng bagay, ang sagot ay yung makipagsapakan ka. Hindi ba? Tayo ay mga tao. Ang tao sa tao nag-uusap ng maayos. Hindi lahat dinadaan sa dahas. Di ba? Wala namang utak yun eh. Tingnan nyo nga itsura niya, no? May taga sa mukha. O, hindi namin nagaling sa'yo yan kung iinsultuhin mo rin naman. Eh dapat nga, anuhin niya ako eh. Mahalin niya ako eh. Hindi yung gaganunin niya ako eh. Yun nga ang pilit namin ipinaliliwanag kay Orly na Orly, kung talagang gusto mo na magustuhan kanila at matanggap kanila para kay Angie, dapat ipakita mo sa kanila na karapat-dapat ka na mapangasawa at makasama ni Angie. Hindi ka ngayon makasagot. Hihingi naman po ako ng tawad sa kanila eh. Paano? Kaya ano, pag-uwi natin sa ano, babantayan mo na uli kami? Kaya nga hihingi Maganda ng yung tawad. dito pa lang. Para hindi yung pagdating natin doon, plastikan. Hindi naman kami plastic eh. Oo. Kaya nga hihingi ako ng tawad sa inyo, di ba? Hindi kaya si Angie naman ay nagpaparating ng kwento na mali at hindi tama, kaya umiinit ang ulo ni Orly? Wala, dahil ang mama ko lagi ang nakakausap niya eh. Dahil kung sa akin, walang marinig sa ng kapatid ko eh. Dahil ang mama ko, syempre nagalit. Mga ka-face-to-face, ang isa pang kapatid ni Angie po ay magsasalita na rin. Narito po, si Grace Caballero. Pasok! Grace, kailan mo nalaman yung pakikipagrelasyon ng kapatid mong si Angie kay Orly? Hindi ko po nalaman eh. Naano ko lang po sa kanya na yung nag-text na at tumatawag po si Orly para saktan po yung kuya ko. Bakit Tapos daw eh, niya sasaktan? Hindi ko po alam kasi tinatanong ko po sa kapatid ko eh. Nandiyan sino ba yung tumatawag sa'yo? Nagte-text sa'yo. Kasi mamaya-maya po siya tumatawag. Tapos sabi po ng kapatid ko sa akin, wala. Tapos ang sagot niya na sa cellphone, nakausap niya to, wag mo nang gawin yun, wag mo nang gawin yun. Kinukulit ko po yung kapatid ko. Sinasabihan mo si Opo, Angie. sinasabihan ko po. Pero Nasabihan si Orly na wag nang gawin yun. Opo. Tapos, Naniniwala ka ba na talagang basagulero itong si Orly? naniniwala po ako kasi marami rin po akong kilala sa lugar namin. Yung po lagi yung inaano sa kanya, basagulero po siya. Hindi mo ba sinubukang kausapin si Angie at pinaliwanag sa kanya na Kinausap po. ganito ang problema kay Orly? Opo.
Kaya lang po, matigas po talaga yung ulo ng kapatid ko eh. Pag sinasabihan po namin siya, nagtitext lang po siya, pasok dito, labas po sa kabila. Hindi niya po kami iniintindi. Bakit sa palagay mo nagkaganon si Angie? Hindi ko rin po alam sa kanya kasi kung gugustuhin niya po na mapaayos po yung pamilya namin kasi magulo na nga po dahil broken family po kami. Nasa kanya na po yun. Mag-ahanap po siya ng matinong lalaki, ibabahay siya, kaya siyang pakainin. At may matinong trabaho. Kinausap po ba siya ng tatay ninyo? Kinausap po siya, pero hindi rin po siya nakikinig eh. Parang ang ano na lang po ng tatay ko, sige, doon ka masaya kasi pangalawang asawa niya na po yan eh. Mga kapatid, ang tiyahin po ni Orly na magpapatotoo na mabait naman po na tao ito at taliwas sa mga ibinibintang po ng pamilya ni Angie ay magsasita na. Narito po, si Ruby Paulino. Pasok! Ate Ruby, bakit po ninyo nasabi na mabuting tao naman si Orly? Maliit pa lang ho sila, kaagapay na rin ho nila ako. Bali, ako na rin naman tumatayo sa tumitingin sa kanila kasi hiwalay ho sila sa magulang nila. Nasaan po ang mga magulang ni Orly? May sarili na rin ng pamilya. So, laki po siya sa lola nila. Yung lola naman po nila is biyanan ko. Hindi ko po siya totally pamangkin. Pamangkin po siya ng mister ko. Oo. Tama po kami nung tiyuhin niya, maliliit pa po sila hanggang sa ngayon. Ilan po silang magkakapatid? 5 po. 5. So yung 5 yon, Sa lumaki amin, po kasama ninyo at ng lola. Bakit po yung nanay nila may ibang pamilya na? May iba na hong pamilya. Yung tatay, ganun din. Yung tatay po naman nila is nasa Canada na po. Na hiwalay din po na mama niya. Pero nakakausap po nila? Oo. Nakokontak po naman nila. Meron din po silang komunikasyon. Pinayuhan niyo po ba si Orly? Oo, pinayuhan ho namin. Willing naman ho yung babae. Willing naman ho si Angie na makisama sa pamangkin ko. Siya ho mismo ang pumunta sa amin. Siya rin ho mismo nagtitext, tumatawag. 15 anyos lamang po si Angie. Alam po namin yun. Alam po namin na minor de edad si Angie. At alam din po namin na talo kami. Pwede kaming kasuhan. Mga kapatid, ang mga revelasyon po ni Aling Ruby tungkol sa pagkatao pa ni Orly, malalaman po natin sa pagbabalik ng Face to Face. Nagkasakit si mama, sinunong ano kay mama ako. Wala ka naman kasing iniisip, kundi kaligayahan mo lang eh. Sana inisip mo si mama. Bakit ako? Iniisip niya ba ako? Hindi, di ba? Sana intindihin mo. Intindihin mo kasi... Ano iintindihin ko? Inimis nga kayo, hindi niyo ako naiintindihan. Ikaw ang hindi nakakaintindi sa amin. Miss Ami Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of JOC Dental Clinic, Philip Stein, Face and Figure, Skin Glow by G-Max, Salon de Manila, Plains and Prints, Gloss Nails, Watercolors Makeup at Shangri-La Mall, Angel Wings and Beautiful Things by V. Hans Mortel would like to thank Dr. Money and Pai Kalayan. Face to Face would like to thank the following: AXN Diamond Sport Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems, Ludy's Peanut Butter, a tradition of nutrition, F101 Direct Sales Apparel and Shoes, Home Appliances by Minami, galing ng quality, Placenta by Samstre, Guardian Alcohol, Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang. Face to face! Pag talikuran, harapin mo, face to face! This program is brought to you by